nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa akin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayan. Oo. Ano sabi? Isog? Isog si BP. Isog si BP. Matapang si... Sabi ko, hindi mo na mapigilan yan si... Paktay ka, Marcos. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa akin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayan. Oo. Ano sabi? Isog? Isog si BP. Isog si BP. Matapang si... Sabi ko, hindi mo na mapigilan yan si... Paktay ka, Marcos. Ito pa ang isa sa kinakatakot din na mangyari dito sa Pilipinas. Panoorin nyo to. Kung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings. Nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings. At eventually, Jake, nakaka-apekto yan sa legacy yan ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang pangulo or ang pangulo na kapag na-under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment inflows. Unang quarter po ng 2025. Ayon nga sa Grabe Philippine yun, Statistics Authority, umabot po sa 82% ang pagbaba o napagbaba mula po sa 155.26 billion pesos noong first quarter ng nakaraang taon. Ngayon ay umaabot po ito sa 27.99 billion pesos ngayong taon. Doc, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Well, maraming posibleng explanation kung bakit nakaranas ng pagbaba ng foreign direct investment ang ating bansa. It can be a combination of different factors. Factors that are internal to the Philippine economy or external, labas po sa ating bansa. Halimbawa, sa kaso ng itong banta ng mga taripa, itong mga pabago-bagong polisiya sa Estados Unidos, itong mga geopolitical tension, hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga digmaan sa iba't ibang mga panig ng mundo, yung volatility ng market sa produktong petrolyo, yan nakaka-contribute yan sa investor sentiment. So yan yung mga external factors na nakaka-apekto sa desisyon ng mga investors. Kwan lang ako na I cannot discuss this case sa loob. Mostly yung discuss namin na nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa akin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayan. Oo. Ano sabi? Isog? Isog si BP. Isog si BP. Matapang si... Sabi ko, hindi mo na mapigilan yan si... Paktay ka, Marcos. Hindi mo na mapipigilan si BP Sara. Oo, kaya siguro nagbait-baitan na ngayon. Siguro na-realize ni Marcos na mali ako ng kinalaban. Mali ako ng hinamon. Ano pala to? Yung sungay nito, sanga-sanga. Sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan siya, parang in a way, He doesn't believe it dahil nakakulong siya no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon ganun lang siya. Okay.
So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakon sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit nagpapasalamat talaga sa suporta ninyo. Yung andayang support ninyo. Sabi ko, paglabas ko nito, merong mga nag-aantay pa rin doon. Sabi ko, from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you have to go all the way here just to go on. Pero sabi ko, hindi mapigilan. Nakakatuwa mga kababayan na kahit tapos na ho yung termino ni Pangulong Duterte, talagang naglilingkod pa rin siya sa bayan natin, no? Grabe talaga. Hindi, kakaiba talaga. Ibang-iba talaga sa lahat ng naging presidente to si Pangulong Duterte. Talagang kaya kaya hindi tayo nagtataka bakit nire-respeto siya ng ibang lahi, ng ibang mga presidente dahil talaga nakita nila na etong taong to kakaiba to. Pero mo hanggang ngayon sinasakripisyo niya pa rin yung sarili niya para sa bansang Pilipinas. Ang galing. He's doing fine. There will be another one sa 23 ba yun? 24. 24. Oh. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, ipepet kung dumating si Sara, ako naman medyo Uuwi. balik na muna doon. So whoever ko sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because we, as I said, cannot discuss the merits of the case doon. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing niyo? Anong sinabi niyong latest development sa Pilipinas? Sinabi ko rin, kaya yung si BBM gusto ng reconciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, panggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi. Naging ka pala doon, Sir Bong, naging reporter ka pala. Naging reporter ka ni Tatay Digong, ha? Ni Tiangco. Sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niya? Hindi ko sabi siya kasi more or less alam naman siguro din. Sa palagi ko alam naman. Pero ang kinaganda doon ay nasa maayos na kalagayan si Pangulong Duterte. So yun, hindi na ho natin na tatapusin yun, no? Dahil nakuha naman na natin yung impormasyon na So eto na, dito na tayo sa pasabog ni Attorney Trixie, mapatungkol nga ho dito sa kasi alam niyo si Attorney Trixie, isa to sa talagang kilalang kilala si Pangulong Marcos Jr. So ano kaya masasabi niya rito sa pakikipagbati ni BBM? So panoorin natin. DMJ, magandang gabi, Admar. Opo. Attorney, nakikita niyo po bang sincero ang sinasabi po ng Pangulo this time na gusto niyo makipagbati? Ang tingin ko dyan, regardless kung sincere siya o hindi. The fact is, it's bad timing. At saka halata na this is born out of desperation. So, posibleng sincere. Gusto niyang makipagbati because it's a matter of political survival for him. So, may reason. Kumbaga, hindi siya whether sincere siya o hindi. I think sincerely gusto niya talaga makipagbati to take the heat off him. Pero it's a case of too little and too late.
Opo, and 3 taon na ang nakalipas at alam naman natin na magkasundo po yung Marcos and Duterte, kaya nga pumayag ang pangalawang Pangulo. Pero parang ang lumalabas po, kung pagbabasahin yung interview sa kanya, yung mga Duterte may kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng problema, attorney. Parang nakikita ko doon sa interview, meron silang gustong ibintang sa dating administrasyon. Nag-hold back lang siya kasi exactly the reason kung bakit nasa position siyang ganyan ngayon, na very defensive sila na ang sama ng showing during the last elections dahil sa walang humpay na pagbabakbak sa dating administrasyon at sa harapan ng kanyang pangako ng continuity. So, pero ang tingin ko, nasanay sila na yun yung mood nila, bakbak ng bakbak, na nakita mo during the interview nag-hold back na siya. Tapos ang dami pang mga factual errors. So, ito hindi masamang idea ito. Hindi ko alam bakit sila gumawa ng ganito. Tsaka yun nga, sinabi ko nga na puro lang parang nagyabang lang ng nagyabang si Marcos. Parang gusto nila, alam tipong parang may gusto lang siyang isi-isi sa mga Duterte. Kaya nga hindi ko maiwasan na makapag-isip ng hindi maganda dahil nga kagaya ng sinabi ko na baka nga ito ay may matinding gagawin na naman. Kaya etong si Marcos Jr. kaya niya nasasabi yan. Oo, kaya mahirap magtiwala At kung matatandaan natin, banggit din ni Vice President Sara Duterte, hindi mga Duterte ang may problema at ang problema ng Pilipinas. At ang last interview din niya, ang sinabi niya, ang problema bakit natalo nga itong alyansa or hindi marami nakapasok sa kanilang slate ay dahil nga sa mismong kagagawan ng Pangulo. Yung mga naging pangako na napako na hindi itinuloy, kung pagbabasehan natin yung kanilang usapan noong panahon na bago pa ang kampanya at bago pa ang 2022 elections. Correct. Ang pinakamadali na paraan para mangampanya ay pangalandakan ang inyong accomplishments. Ang problema sa magtatatlong taon na nakaupo sa pwesto ang ating Pangulo at ang kanyang mga kalyado, ang pinaka-accomplishment nila ay yung pagbabakbak sa mga Duterte. Again, not a good look. Yun na nga yung reason kung bakit bagsak sila. Yun pa rin yata ang kumbaga naging habit. They're still not breaking out of it. Hindi, tsaka totoo naman simula at biroy mo 3 years. 3 years na pagiging Pangulo ni Marcos Jr. wala naman nagawa. Ano naman nagawa niya? Nagawa niya na naidala na si Pangulong Duterte sa Interpol. Nagawa niyang ipakulong si Pastor Apollo Siki Buloy. Nagawa niyang ipa-wanted si Bantag tsaka si Tebes. Yun yung nagawa ni Marcos. Kahit naman siya mismo, aminado siya, mabagal daw ganito ganyan. Alam niyo yung subway na hindi naman sa kanya yun. Ang kapal nga ng mukha Sobrang kapal ng mukha, biruin mo lahat naman hindi naman sa pagiging bitter kasi alam nyo kasi ang pangit lang sa administrasyong Marcos, pwede naman nila angkinin yun yung subway na pinapagawa ngayon. Pwede naman nila angkinin pero magbigay credit ka sa nauna sa'yo. Kasi unang-una, si Duterte nakaisip niyan, yung subway na yan. Ikaw, ilang % na lang gagawin mo. Ang masama dito, yung subway na yan, halimbawa lamang, may 20 billion na pondo yan. Biglang naging 10 million. O kaya sabihin na natin naging 30 million. Naku po, may katkong na naman. Yun yung masakit dyan, no? Opo, dito naman sa issue ng impeachment, nakikita nyo po ba na parang same ang messaging nitong si Marcos Jr. o parang naiba na? Kasi kung matatandaan natin, una niya niyang sinabi na hindi niya suportado itong impeachment. Pero doon sa tanong sa kanya, dito nga sa podcast na ito, ang sinabi lang niya na hinahayaan na niya yung Senado dito sa proseso po ng impeachment. Magkatugba ba sa tingin ninyo yung kanyang unang naging pahayag dito sa panibago niyang pahayag po, attorney?
Oo, malaking pagkakaiba. Kasi very adamant siya. Ilang beses na kanyang sinabi yan. Even before sinasabi niya, hindi siya palo sa impeachment. Para sa kanya, aksaya yan sa oras. Ang dami daw pwedeng gawin pang hindi dapat pinagtutukunan ng Wala pansin ko, yan. sa akin Ngayon, yun ang nagluloko. sinasabi niya, yung parang moral equivalent na, andyan na yan hayaan na lang natin yan. So, na-underscore yung weakness ng position niya. Mukhang napagsabihan siya o sinisingil siya ng kanyang mga kaalyado na, kaming nandito, so Ngoy! Hindi yan sa akin ha, sa record ni nila yan. No? Yung karamihan sa mga Hindi, totoo naman, alam nyo, siguro nga, talagang kaya nga etong nangyaring halalan, akala talaga kasi nila Marcos sobrang lakas nila. So, pinatunayan lang ni Marcos na talagang siguro din na realize na rin ni Marcos na oo nga, totoo nga, pinanalo lang kami ng mga Duterte. Ay oo nga, hindi kami mananalo kung hindi dahil sa Duterte. Ay oo nga, sobrang lakas talaga ng Duterte kaya kami nanalo. Ngayon, nung siya na yung nag-i-endorso ng mga kandidato, nga. Kung hindi pa nga in-endorso ni BP Sara Duterte, si Amy, tsaka si Camille, baka hindi rin yung makapasok. Di sa totoo lang, napakalaking impact nung endorso ni Vice President Sara Duterte diyan sa dalawang yan. Ang di ko lang talaga mapagtanto yung tatlo. Si Lito Lapid, Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Kay Tito Soto at Ping Lacson, medyo ko na yun medyo gets ko na Pero yung tatlo, labo bato ng administrasyon ay una dahil sawa na raw ang mga tao sa politika at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno, hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya dahil noong bagong upo, na dalawang dahilan kung bakit nga po dito sa nakalipas na resulta ng nakalipas na halalan kung bakit hindi pinili yung karamihan sa mga pambato ng administrasyon ay una dahil sawa na raw ang mga tao sa politika at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno, hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya dahil noong bagong upo, yun nga, kumbaga parang aminado siya na nagkaroon ng kakulangan ng gobyerno dito po sa kanyang naging resulta na nakaapekto sa naging resulta ng 2025 elections. Parang hindi yata tugma doon sa pinagmamalaki ni Undersecretary Claire Castro. Hindi, talagang alam nyo, yung mga project na kung meron man kaso wala man tayong nararamdamang project ni Marcos. May katulad na lang yan, di ba? Sabi nila, kaya nila hininto yung 20 pesos kilo na bigas dahil parang magiging vote buying. Tapos may mukha niya pa. tapos may niya pa, may mukha pa ni Marcos. So, isipin yung maigi, baka nga katulad na lang nung sa bigas nga, bakit hanggang ngayon wala na naman. Bigla na namang natahimik yung 20 kilos na bigas. Yun, may masabi lang, kung tingnan nyo, hindi tayo nagkamali. May masabi lang na naipatupad yun. Diba? So, wala talaga katulad niya, yung sinasabi nagmamalaki ni Marcos, yung drug wall na naman. Sa Alitagtag, Batangas, hanggang ngayon, hindi nga namin alam kung nakulong ba yung driver. So wala talaga kahit anong gawin namin, alam nyo sa totoosin lang, baka sabihin nyo sobrang bias na namin. Pero kahit anong hanap namin na magandang ginawa ni Marcos Jr., wala talaga O katulad na lang yan, yung sa mga motor na nabili mo ng second hand. So diba dati ang multa nun pag hindi daw 20,000. So ngayon naging 5,000 lang daw lang. Anak ng teteng, sa mahal ng bilihin ngayon, nilalang nyo yung 5,000. Diba? Sobra naman yan. Halimbawa, sabihin na natin na sa isang
sa 1 milyon na tao na may ganung problema, so tigpa 5,000, ang laking pera nun. Binigyan nyo na naman ng sakit ng ulo yung yung mga motorista. Bumili na nga lang sila ng second hand, kaya nga nila ginustong bumili ng second hand kasi nga hindi nila kayang kumuha ng brand new. Tapos ngayon binigyan nyo sila ng problema. Ano bang solusyon nun? Yun ba ay ikakaluwang ng trapiko? Yun ba ay ikakaganda ng polusyon sa mga kalsada? Hindi naman, di ba? So wala nga yun yung sinasabi ko sa inyo na wala talagang nagagawang maayos tong administrasyong Marcos. Kaya wag na ho tayong magtaka. Tuloy. Bukod pa dyan, hindi rin consistent. Sa presidente, nagbigay ng 2, no? Sinasabi niya, na-disappoint niya yung mga tao. Pero at the same time, sinasabi niya, hindi alam ng mga tao yung mga ginagawa na nila. Napansin mo yung part na yan, sabi niya, ang kinalulungkot ko, hindi to alam ng mga tao. Pinag-uusapan niya yung mga benepisyo daw na pinalawak sa PhilHealth na hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Bukod pa doon, ang sinasabi niya is, kasi doon sa mga proyekto na infrastruktura, sabi niya, matagal kasi talaga yun eh. Hindi daw muna mararamdaman yan. So inuna daw nila ang mga long-term projects kaya hindi daw po nararamdaman ng mga tao. So, Paanong long-term project? Long-term project ba yung ginawa nyo kay Pastor Apollo Kibuloy? Long-term project ba yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte? At long-term project din ba yung ginawa nyo kay Vice President Sara Duterte? Kaya pala. Speaking of long-term, yan naman talaga ang nasa playbook ni Marcos, ang pagiging long-term sa pagiging Pangulo. Okay. Ganoon pala yun. Okay, gets. madaling sabi, sa umpisa, ina-acknowledge na naku, ganyan nga talaga itong mga syempre, mapabibigtangan mo ba yung mga tao, ganun talaga yung nararamdaman nila. But at the same time, naghuhugas kamay siya. Ang sinasabi niya, hindi, yung mga proyekto namin, hindi talaga mararamdaman kasi ito yung mga long term, wala tayong magagawa dyan. Siguro ngayon, pagtuunan natin ng pansin, yung mararamdaman naman ng taong bayan. Parang nagkakalukuhan tayo. Bukod pa doon, meron siyang sinasabi na hindi daw nararamdaman ng mga tao yung mga ginagawa na nila, particular na dito sa pagpapalawak ng mga pribilehyo daw o benepisyo doon sa PhilHealth. Again, I'd like to point out na walang mga detalye itong mga ito. Kumbaga, motherhood statement, sweeping lang lahat, walang detalye. Tapos parang lumalabas, sayang pala ang pasweldo doon sa kanyang mga communications people kasi hindi nila alam itong mga ito, hindi nalaman ng mga tao na long-term at malalaking proyektong infrastruktura ang ginagawa daw ng gobyerno pero hindi ito nalalaman ng mga tao. Opo. So, ang saklap lang nun, sinasabi nilang long-term pero wala naman sila halos may pakita. Kasi pag sinabi mong malaki yung proyekto, dapat kahit papano may lalabas at lalabas dyan. Ano yun? Underground na casino, ay underground na Shabu Laboratory Action. Ano kaya klaseng proyekto yan? Tayo hindi naman masyadong nanguhusga. Pero kung yung subway man yan, medyo pagtatawanan na naman ng taong bayan yan. Dahil alam ng taong bayan na hindi si Marcos ang nagsimula dyan. Samantalang ito pa ang isa sa kinakatakot din na mangyayari dito sa Pilipinas. Panoorin nyo to. Kung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings. Nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings. At eventually, Jake, nakaka-apekto yan sa legasiya ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang pangulo or ang pangulo na kapag under sa kanya nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment inflows. Unang quarter po ng 2025. Ayon nga sa Grabe Philippine yun, Statistics Authority, umabot po sa 82% ang pagbaba o napagbaba mula po sa 155.26 billion pesos noong first quarter ng nakaraang taon
Ngayon ay umaabot po ito sa 27.99 billion pesos Wala ngayong nang binaba. taon. Doc, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Well, maraming posibleng explanation kung bakit nakaranas ng pagbaba ng foreign direct investment ang ating bansa. It can be a combination of different factors. Factors that are internal to the Philippine economy or external, labas po sa ating bansa. Halimbawa, sa kaso ng itong banta ng mga taripa, itong mga pabago-bagong polisiya sa Estados Unidos, itong mga geopolitical tension, hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga digmaan sa iba't ibang mga panig ng mundo, yung volatility ng market sa produktong petrolyo, yan nakaka-contribute yan sa investor sentiment. So yan yung mga external factors na nakaka-apekto sa desisyon ng mga investors. Lahat po ng bansa ay nakararanas ito kasi global nga po yung yung factor Meron din, Jake, mga factors within the Philippines na specific sa bansa natin. Kagaya halimbawa ng nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Yan ay nakaka-apekto yan sa desisyon ng mga investors kung sila mamumuhunan sa ating bansa. At Kasi unang-una pa lang, unang-una, bakit walang investor sa bansa natin? Lagi tayong baha. Konting lang, laging baha. Saka sinong gaganahan na mag-invest ang mga ibang lahi dito kung uso na naman yung mga kidnap or ransom na yan? Isipin nyo na lang maigi. Asan na yung ginastusan na 84 million ni Marcos Jr. sa mga travel sa ibang bansa? Sabi niya mas dadagsad daw yung investor dito sa Pilipinas, pero yung totoo tingnan nyo pabagsak na. Foreign investment wala kasi yung paglarga niya sa ibang bansa ang magiging bunga dapat noon is tumaas yung foreign investment sa Pilipinas. Kaso hindi naman pataas, pabagsak Tapos ilan milyon ang ginagastos doon. 'Di ba? So wala talaga. Alam nyo, nakakatakot nga na alam nyo yun, pag bumaba na sa pwesto si Marcos Jr., kawawa ang papalit kay Marcos Jr. Ako na nagsasabi sa inyo yan, kapag si Vice President Sara Duterte, at sure naman na mga Duterte ang papalit sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa darating na 2028 election, kawawang kawawa talaga dahil wala na hong matitira sa kaban ng bayan. Wala na nga matitira sa pera ng bayan, baon pa tayo sa utang. Yan ang totoo dyan. Real talk lang ho tayo dito. Kapag naging presidente na si Vice President Sara Duterte, baon tayo sa utang. Tapos wala pa tayong mga build project na nakikita. Ang daming mga build project na nakatenga na ngayon. Tapos wala rin naman pumapasok ng mga foreign investment sa atin kasi nga takot ang mga foreigner. Takot yung mga Asyano. Diba? So paano sila papasok tapos inaaway? Yung isa sa mga tumulong sa atin, inaaway pa ng gobyerno, yung China. Hindi naman ako pro-China pero mas mahal ko ang Pilipinas kaysa sa China. Pero isipin nyo maigi, kung gagamitin lang sana ang utak ni Marcos Jr. na katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, maayos naman 'Diba? O bakit 6 years 'yun? Kung talagang may ginagawang anomalya si Pangulong Duterte, di sana nabili na or nakuha na ng China ang West Philippine Sea. Sa laki-laki ba naman sa lakas ng China yan, posible naman na kung nabili, kung may ginawa talagang katarantaduhan si Pangulong Duterte, di sana nasa China na yung West Philippine Sea na yan. Diba? Mag-isip-isip tayo kasi talaga. Alam nyo, sobrang nakakatakot na talaga tong pangyayaring to dahil nga alam nyo, talagang kawawa yung Pilipinas. Ngayon, pataas na naman ng pataas yung utang natin. Nasa 17 trillion na po ang utang natin, konti na lang. Paalala lang po, pa 17 trillion na po ang utang natin. Partida 3 years pa lang na nakaupo si Marcos Jr.
Kawawang Pilipinas. Pakita nga natin yung slide 1. Meron akong inihandang mga datos para sa ating mga kababayan. Jay, kung mamarapatin po Yes. natin. Ano? Yes, Doc. Meron ako. Yan, oh. Yan. So, makikita ninyo dyan, yan yung pagpasok ng foreign direct investment under sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makikita natin yan yung amount in billions of US dollars kada buwan. Makikita natin tumataas at bumababa yan, ano? So that exhibits what we call cyclicality, ano? May cyclical factor yan, no? Tumataas at bumababa. Pero makikita natin mga kababayan, merong overall trend yan na parang bahagyang tumataas siya, no? Pero pagdating sa buwan ng mga pagpasok ng 2024, bumababa na siya, yung trend pababa. Ito yung binabanggit ko kanina na mga internal factor. Ano ba internal factor nito? Ito yung pampolitikang nangyayari sa ating bansa, yung mga issue pampolitika. Kung maalala natin, yung ugong-ugong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, yan ay nagsimula yan noong mga panahon ng end of 2023 hanggang most of 2024. At nag-culminate yan doon sa pag-file ng impeachment complaint noong Disyembre ng nakaraang taon. Makikita natin doon sa mga panahon at buwan na umuugong-ugong yung impeachment na yan, makikita natin yung overall trend ng foreign direct investment ay pababa. Kikita natin yan. At nagkataon na yung buwan na kung saan i-file yung impeachment complaint, na yan ay December yan noong nakaraang taon, nag-coincide yan doon sa buwan na merong pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment Grabe. sa loob ng mahigit isang dekada. So, ano ba ito? Nagkataon lang ba ito na nung December of 2024, ito yung pinakamababang pagpasok ng FDI sa loob ng mahigit na 10 taon? Nagkataon lang ba ito? O talaga bang yung pagpa-file ng impeachment, yan ay nakakos ng or nakaapekto sa sentimiento ng mga investor kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. So merong ano yan merong explanation yan na posible na itong nakikita natin na mga nangyayaring pangpolitika sa ating bansa finally nagmamanifest na siya doon sa ating ekonomiya in the form of FDI inflows. So makikita natin yan na yung nangyayari sa political instability, ika nga, no? Nakaka-apekto na. Kaya, alam mo, Jay, hindi ako na-surpresa sa sinasabi na datos na yan, ano, na baba ng FDI. At hindi rin ako na-surpresa na after a few months, bigla itong si Marcos Jr., ang sabi na niya, makikipagbati na siya sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari na ngayon, yung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings, nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings, at eventually, Jay, makaka-apekto yan sa legacy yan ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang Pangulo or ang Pangulo na kapag under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok. Opo. At Grabe, no? Pero yun nga, ito, lakihan ko Ngayon lang to nangyari, foreign investment sa Pilipinas. Ayan, no? Ano to? 0.1. Ganyan kababa. No? Sa loob daw ito ng 10 years. So ito ba ay nagkataon? At lalong-lalo na ito pa ang pinakamalupit dyan nung panahon na in-impeach si Vice President Sara Duterte sa Congress. Malaking impact talaga ang nangyari. No? Pero ito naman ay hindi naman kagaya ng sinasabi nga ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, hindi nga sila talaga ang problema. Ang problema talaga ay yung administrasyon Marcos kung gaano ipalakad or gampanan ng kanilang mga trabaho. Kasi wala rin naman talagang mag-i-invest dito sa bansa natin kung mismong mga investor nakikita nila na gulo-gulo tayo dito. Bukod sa gulo-gulo na nga at matindi ang awayan ng politika dito sa atin, tapos yung lugar pa natin laging bahain.
dahil wala nga yung 5,500 na flood control. Yun ang malupit doon. No, so dito sobrang nakakaba to. Biruin mo, sobrang bagsak na talaga. Buti talaga, ito, nagpapasalamat talaga ako nung gusto sa SMNI. Dahil kung wala ang SMNI, hindi natin malalaman yung mga ganitong balita. At salamat din kay Dr. Michael Batu dahil gumawa siya ng ganito at least nalaman ng sambayan ng Pilipino na talagang palubog na ang foreign investment dito sa bansang Pilipinas. So yan, hindi na natin tapusin yung video na yan. At dito tayo, asan yun? Ito ba yun? Ay, hindi. Ito ba yun? Ay, hindi. Si Madam Claire, hindi yan. Ito. Ito yung dito tayo, no? Ito yung talagang nakaplanado na daw ang mga mananalo sa panoorin po natin. May nanalo na nga ba bago pa man bumoto ang bayan nitong eleksyon? Yan nga ang tanong ng maraming botante, maging ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na hayagang nagsasabi na may nagmaniobra sa halalan. Ang eksklusibong report na ito mula kay Almar Forzuelo. Ito ang sigaw ng milyon-milyong Pilipino ilang buwan bago ang mismong araw ng halalan. Trending sa social media ang kaliwatkan ng kilos protesta ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Bago pa ang halalan, ramdam ng marami ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa walang pakundangang korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ang pagyurak sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya't upang sa mapayapang paraan, maipakita ang panawagan para sa pagbabago, ang eleksyon ang nakita ng taong bayan bilang paraan para wakasan ang tumitinding krisis at kahirapan. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. Marami ang nadismaya at hindi makapaniwala na hindi nanalo ang Duterte senatorial slate na inaasahan sanang magsusulong ng karapatan ng sambayanan at magpapatuloy sa mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay dating Defense Secretary at 2025 senatorial candidate Norberto Gonzales, malinaw na nagkaroon ng dayaan noong halalan. Ako, ang pakiramdam ko talaga, medyo dadaya tayo. No? Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales ang kanyang pagkabigla sa pagkapanalo ng ilang kandidato na ayon sa kanya ay hindi pasok sa mga survey at ang mas matindi pa dahil sinusuka na sila ng taong bayan. Pati yung mga supporter nila mismo nagsasabi, oy, nung bilagro, nanalo yung mga kandidato natin. Kaya para sa kanya, Hindi katulad na lang talaga yung kay Ninoy Aquino, kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan talaga, promise. Pati, eto na lang. Doon mismo sa kanilang mga video, sa sarili nilang page, kung babasahin nyo lahat ng comment reaction against sa kanila. Tapos nagulat tayo, pumasok sila doon. Tapos ito ang pinakamalupit doon. Ilang dekada tayong niloko ng mga Marcos at Aquino. Kunwari magkakalaban sila pero ang ending talagang gusto lang nilang panghawakan panghabang buhay at sa iba't iba pang sa mga kaapu-apuhan na henerasyon nila maipapasa ang pagiging pinuno sa bansang Pilipinas. Ito yung pagkapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko. Pustahan tayo, may matinding alam dyan. Malaki ang alam dyan at ambag dyan ni Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin. Alalahanin nyo kamag-anak ni Lisa Araneta Marcos ang mga Aquino. At sinabi niya mismo yan, di tayo fake news ha. Sinabi mismo yan ni Lisa Araneta Marcos na kamag-anak niya ang mga Aquino. Kaya yan ang abangan nating niyang baka nga maging baka nga ang Romualdez or ang mga Aquino ang magtandem sa bandang huli. So pantuloy natin to. Hindi pa man nagsisimula ang halalan ay may mga nanalo ng kandidato. Anya, magkahiwalay ang operasyon ng umunoy dayaan sa lokal at pambansang antas.
Sa national level, anya, malinaw na may kontrol na mula sa itaas, mula sa sentro ng kapangyarihan, maging ang pagkakaayos ng ranggo, batay sa dami ng boto, tila planado at sistematikong isinagawa. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Gonzales ukol sa umano'y dayaan. Hinihintay na lang din daw nila ang resulta ng mas malalim na pag-aaral. Subalit sa inisyal na pagsusuri, kapansin-pansin umano ang pare-parehong pattern ng kanyang ranking sa napakaraming probinsya na isang indikasyon na posibleng may sistemang kumikilos sa likod ng resulta. Kaya para sa kanya, panahon na upang baguhin ang mismong sistema ng pagboto sa Pilipinas. Kaya unang-una, ang gusto kong makita, magkaroon tayo ng bagong electoral system. No? Yung electoral system natin, kahit anong sabihin natin, sa dami ng hindi nagtitiwala dyan, hindi dapat na yan ang electoral system na dapat gagamitin natin. Walang tiwala sa bayanan eh. Maraming nagdududa. Bakit mo pipiliting gamitin? So, ibahin natin ang electoral system natin. Samantala, kaugnay nito, suportado naman ni Gonzales ang ginagawa ngayong kilos protesta ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa COMELEC. Sinabi ni Gonzales na nais niyang mapabilang sa mga grupo o individual na nagsusulong ng tunay na pagbabago. At isa sa mga kinikilala niyang leader na may ganitong paninindigan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Gusto ko sana na masali ako doon sa tama at totoo. At kailangan ng taong bayan natin ang mga mamumuno sa ganyang klaseng kilos. Huwag natin payagan na laruin lang yan o sino-sino. Di alam nyo yung desisyon or yung panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting. Sobrang dami pong natutuwa ngayon ho doon. Yan po, hindi po yan fake news dahil sobrang dami hong natutuwa sa panibagong hakbang na plano ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting nga. Tsaka yun nga, at may sinabi din si Pastor at nabanggit na rin nila Boss Dada Banat Bayan na kapag lumabas sa counting, manual counting doon sa botohan, na panalo si Pastor ay hindi pa rin siya uupo bilang senador. Gusto niya lang malaman at gusto niya lang makita ng taong bayan kung saan napunta yung kanilang mga boto. Ayun po talaga yung punteriya doon ni Pastor. Hindi porket parang sinasabi nyo na bitter or hindi tanggap ni Pastor yung pagkakatalo niya. Isang malaki pong kalukuhan yun. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatan niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahal
namin, mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.